Si Faith, sa iyong kaliwa, sa iyong kanan. Amen. Napakalagay po ng ating panahon. Malamig po. Tayo na po ay mag-umpisa sa lugar ng ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah. We honor you. We adore you, Father God in heaven. Thank you so much, God, for 6 days of labor work has been done again. So all because of you, Father. Salamat po. Dahil muli kami dinala sa lugar na ito upang magkakatipon, itataas. Aawit kami, Panginoon, sapagkat ito po ang aming nais. Kaya naman, O Diyos, andahin po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. At patawarin kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakang. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, O Diyos, na patuloy na pakasalansikin ang aming mga puso. Bigyan kami ng isang pusong tapat, isang pusong dalisan, isang pusong marunong makinig at sumunod sa iyong kalooban, isang pusong marunong magpap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 
lalapit sa amin. Kaya naman, Banal na Espiritu ng Diyos, malaya kayong kumilos sa aming kalapit sa Panginoon. Muli sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Ito po ang unang araw ng linggo ng Disyembre. Amen? Hallelujah! At tayo po ay napakabuti po ng ating Panginoon dahil sa umagang ito, tayo po ay dinala sa lugar na ito upang sama-sama tayo aawit, magpupuri, makikinig ng kanyang mga salita. Amen? It's a great privilege and honor na tayo po ay pinili ng ating Diyos sa lugar na ito upang tayo ay sama-sama magpupuri at sasama sa ating Diyos, sa ating King of Kings and the Lord of Lords. Amen! Hallelujah! Lahat ng langit ay magpupuri sa ating Diyos sapagkat siya'y dakila. Amen? Hallelujah! Mga church, dakila ka Panginoon sa aming mga buhay. Sa bawat tawag ko, tinuturo mo, ako'y walang ikaw ang kasama ko, puso ko'y nananabig sa tagal mong pag-ibig, yakap mong walang maling, bawat sandali, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kalisipo ka. Jesus, ikaw lamang. Itaas, sabay-sabay. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Ikaw sa puso ko. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinuturo mo, ako'y walang tago. Ikaw ang kasama ko, puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig.
tayo lumapit sa ating Panginoon sapagkat siya'y dakila at tapat. Jesus ang kanyang pangalan kung siya kailangan po natin sa ating mga buhay. Amen? Gawin po natin panalangin ang awitin ito. Tanging si Jesus lang ang mapagbabago ng ating mga puso. Amen? Pero po natin ang ating mga puso sa ating Diyos sa umagang ito. Kayo po, Panginoon, siya kailangan po namin. Baguhin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming mga isipan ng Diyos. Hallelujah. Parang marami, Panginoon, sa umagang ito. Manay nga po, Diyos. Wala kayo magagawa, wala kayo sa amin. Subalit salamat sa iyong mga pangako na hindi mo kami pagkakailangan ng Diyos. Always remind us, O God, of your promises. In times of troubles, in times of hardships, O God, kayo ang maasahan sa lahat. Ang Diyos, lumapit sa iyo. Dahil ang sa buhay ko, dalangin ko'y baguhin mo. Aking Diyos ay ko'y kailangan sa iyo. Panginoon, sumusunod, lumulog sa iyong trono. Patawarin mo, linapin ako. Aking Diyos, nagpapakumbaba sa iyo. Baguhin mo
lahat ng buhon ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sabay-sabay lahat ng buhon ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kapangyarihan, magpakailanman. Lahat ng buhon ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Minsan pa sabay-sabay, lahat ng buhon ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Jesus, Jesus, Ikaw ang hari ko. Jesus, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magpupuri. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Lahat ng tuhod ay iluluhod. Lahat ng may buhay ay magsasabi. Lahat ng labi ay magsasabi, Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, Jesus, Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin sa umagang ito. Sapagkat kayo po ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Jesus, ang iyong pangalan, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, at salamat po, Diyos. Sa oras na ito na minsan pa namin mapapakinggan ang iyong mga salita. Salamat po sa buhay ng aming pastor. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang mabuting balita na aming mapapakinggan ay magkakaroon po ito ng kapangyarihan sa aming mga puso. Upang kami, O Diyos, ay patuloy ng babago. Sapagkat ito po ang iyong nais, O God. Continue to change us, Father. Continue to transform us, O God. For your word is a light unto our feet and a light unto our path, O God. Salamat po aming Ama sa iyo ang lahat ng papuri, parangalan, pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Ayun. Okay, good morning sa ating lahat. Ang kinanta natin kanina, binabago tayo ng Diyos, baguhin mo ako, Panginoon. Nawa, yun nga ang nasa puso at isipan po natin. At ngayong umagang ito, I'll be sharing about heaven. Let's pray. Father God, thank you once again for this opportunity that we could come to you, O Lord, in humility, acknowledging that you are sovereign, you are enthroned in the highest place. Bless your word today as we bring you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ito, heaven is most misunderstood. Ito ang isang topic na it's not being preached always. And if we are Christians, dapat interesado po tayo patungkol sa kalangitan. What is heaven? If we are a Christian. Kasi maraming nagsasabi, heaven is just a state of mind. Others also, many say, heaven is sometimes imagination lang daw. It's just an imagination. Marami rin nagsasabi na, if I will be kind to animals, if I will be polite, will I go to heaven? Maraming tatanong ng ganyan. And survey now, ang survey, this is taken last year, 313 people die per second. Okay? 180 people die per minute. Yung namamatay every day. It's 16,000 people die per hour. So ang kabuuan, 250,000 people die per day. Ganyan po ang rate ng kamatayan ng tao. Sabi ko nga sa inyo, life here on earth is just temporary. Praise the Lord kung makakaabot tayo ng 70 years old, 80 and above, that is a bonus already. But hindi yung katagalan ang importante sa ating buhay. It's not because you live long that you will go to heaven. No. It is your relationship with God that matters. So, 82% believe that there is heaven. Praise the Lord. 63% expect that they go to heaven. Kaya, makikita niyo yung survey, maraming naniniwala but etong topic na ito, it's seldom being discussed. Kaya maraming tao, hindi nila napapakinggan ang patungkol sa kalangitan, kaya nakakalimutan. They forget that there is a place called heaven. And if we forget, kung makalimutan natin na may kalangitan nga,
we will not be focused, we will not be thinking of going to heaven. Yun ang problema sa karamihan. They forget about heaven. That's why hindi na sila naghahanap na makapunta ng kalangitan, kundi tinitignan na lang nila is ang mundo. They are looking about the earth, kung ano ang maibibigay ng mundong ito. At kung minsan, we create our own heaven. Tayo mismo ang gumagawa kung ano ang heaven po natin sa buhay natin, sa ating kaisipan. And if we do that, we spend money para gumawa nga ng ating heaven sa buhay, sa mundong ito. We have houses na maganda. Ginagawa na natin ang ating heaven sa mundong ito. We build heaven here on earth at ayaw natin kaya nga marami, ayaw nilang maghirap. They don't want pain in their lives. Ang gusto nila, convenience. Kaya tignan nyo ngayon, convenience stores. Ayan. Dati-dati, sa atin, mga gari-garita lang. Garita. Alphamart. 7-Eleven. Air condition pagpasok mo. Convenience. Yan ang hinahanap ng tao ngayon sa buhay. Maganda ang kanilang bahay, going to beautiful places, and pero hindi natin we cannot compare. Kung ano man ang maganda rito sa mundong ito, we cannot compare it if we are in heaven. It's totally far different. Dapat natin malaman yan. So, we cannot compare it, and we have to prepare to go to heaven. Tayo ba'y naghahanda para makapunta ng kalangitan? Or naghahanda tayo para sa mundong ito? Pwede natin gawin. We can make and try to make heaven here on earth the best as we can. And you can imagine heaven in your own thinking, at ito ay gagawin niyo sa mundong ito, pero sabihin ko sa inyo, it will never be compared to the real heaven. Yun yang the richest man in the world before, ginawa niya na ang lahat sa mundong ito to make heaven sa buhay niya. And alam ko na kilala nyo ito, si Solomon, and he discovered it's all vanity. Walang kabuluhan pala ang lahat ang nasa mundong ito. Pero ginawa niya ito upang sa ganon, ma-experience niya kung ano ang buhay nga. Ang kaisipan niya, buhay sa kalangitan. Parang gano'n ang nasa isip niya noon. Alam naman niyo yun. Meron siyang palasyo, lahat-lahat. He was the richest man. Kumbaga, sa panahon ngayon, nandyan na lahat ang klase ng mga sakyan. Magmula sa Rolls Royce, nandyan na. But, in the end, sinabi niya, lahat ng ito ay walang kabuluhan. It is all vanity. So, it was an experience before na yung mga tao talagang nais nila to experience what heaven is. But I'll tell you something. He was not satisfied. Kahit sino, even the richest man now in this world, yung pinakamayaman na natin, you can go to Elon Musk, yung mga nandyan na naipapublish na mga mayayaman. But they are not satisfied on the riches. Hindi sila kontento dahil ang Diyos may ilinagay siya sa ating puso. God put something in our hearts, and that is eternity. That is why our hearts are always seeking for eternity. Hinahanap ng buhay natin, ng puso natin ito. May buhay na walang hanggan. So these rich people now and before, they were not satisfied. No man was satisfied. So there is now, ilinagay ng Panginoong Diyos sa ating puso, kaya there is hunger for heaven.
Maraming tao ngayon who have a relationship with God, they hunger for heaven, and they are now trying to feed their spiritual life with spiritual things. Kaya tayo ngayon, we are here para mamuhay tayo sa spiritual na buhay, and we are being fed by the Word of God. Ibinigay nga ang salita ng Panginoong Diyos. God has given us the Word of God to live by the Word of God, so that in the end, we will enter into heaven. The Bible says, pagka ang mundo ang focus mo, gumagawa ka ng sarili mong paradise sa mundong ito, ang mangyayari dyan, you will be suppressed and you will be depressed. Because you are creating your heaven with worldly things. Makamundo. And when you suppress that hunger, yung nasa atin, isuppress mo yan, yung nagugutom ka patungkol sa kalangitan, ang mangyayari ngayon, you will be empty and without satisfaction. Kaya ganun ang nangyayari sa mga taong mga mayayaman. They are not satisfied with their worldly belongings. Solomon tried to do it. Ginawa niya lahat. 1,000 nga naman ang mga babae niya. 700 na concubines, 300 na asawa niya. O baliktad. Baliktad. So, he said it is all vanity. So, what is heaven? Okay, first and foremost, about heaven, it is let's speak about the prominence of heaven. Ang heaven, it is mentioned 500 times in the Bible. Sa Old Testament, in Hebrew language, ang description ng heaven is heights, kataas-taasan. New Testament, heaven, it says lifted up. So, heaven is prominent in the teaching of the scriptures, pero hindi prominente ngayon sa generation ito. They don't talk about heaven. They don't know about heaven. Ang alam nila sa mundong ito. And the next is, tignan natin ang plurality ng heaven, of heaven. There are 3 heavens, ang sinasabi ng Bible. First heaven is the atmospheric heaven. It is in Isaiah 55, 9-10. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Yun yung atmospheric heaven na binabanggit dito. So, that is the first heaven. And nakalagay dyan, it is where the birds fly, it is where yung mga aeroplano dyan lumilipad. And now we go to Genesis 1:20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. So, ulitin ko. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that has life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. So, second heaven, yung stellar heavens and ano pa nito, yung where the sun and the stars are, Genesis 1:14-17. Ayan.
And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light unto the earth, and it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also, and God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth. Yun ang tinatawag natin stellar heaven. Refers to where the stars are, where the sun is, where the moon is, and the galaxies. Then, here comes the third heaven. So, tatlo na yan. 2 Corinthians, ito si Paul na nag-ano rito. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Ayan na yung third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things that no one is permitted to tell. Ayan na ang third heaven na kinaroroonan ng ating Panginoong Diyos. So there are three. Paul, ang sinasabi ni Paul dito, may kalangitan na beyond the atmospheric and the stellar heavens. That is what Paul is telling. There's a third heaven. And the third heaven is where God resides. Di ba? We were taught to pray. Ang Panginoong, ang Jesus ang nagsabi, pray like this, Our Father in heaven. Yun pong binabanggit. Our Father in heaven. Oops. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Show forth your good deeds upang ang mga tao makikita nila na may Diyos na nasa heaven, nasa langit. So that is the third heaven. And Psalms chapter 11 verse 4, the Lord is in His holy temple, the Lord is on His heavenly throne. Diyan po ang ating Panginoong Diyos. He observes everyone on earth, His eyes examine them. Yun po yung sinasabi natin na third heaven, which is the throne of God. Doon po nakaupo ang Panginoong Diyos, nakatira ang ating Panginoong Diyos. Yun po dapat, we should aspire, yun dapat ang minimithi natin, to go to the third heaven, where God is. It is a place that we should aspire someday in our life as a Christian, kailangan nandoon tayo sa lugar na yon. It is to be with the Father and the Lord Jesus Christ from eternity to eternity. Yan dapat ang ilagay natin sa ating puso. I want to go to heaven. Because that is where God is. Let's go to the place of heaven in John 14:1-3. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be
where I am. Yan ang magandang description ng heaven. My Father's house. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. So, if you want to know what is heaven, dapat may Bible ka. Gusto mong malaman kung saan ang heaven? You should have a Bible. Dahil yung Bible, yun nagsasabi kung saan. Jesus announced to His disciples, sinabi niya sa kanyang mga disipulo that I am going to the cross, I am going to die, I am going to be married, to be buried, I'll be resurrected, then babalik ako sa heaven. Yun ang pronunciation ng ating Panginoong Jesus. I'm going away. I'm going to heaven to prepare a place for you. And after that, pagka na-prepare ko na yung lugar na yun, yung lugar na pagdadalhan ko sa inyo, babalik ako. Kaya ang sabi niya, in my Father's house. I'm going away. His disciples were filled with anxiety. Gusto nilang malaman kung saan siya pupunta at kailan. Kaya sinabi niya yon, in my Father's house, there are many mansions. So it is a place. And I'm going there to prepare a place for you. And I will be back. So Jesus went to heaven to prepare a place for us. Mga kapatid, yun ang ginawa ng Panginoong Jesus. Naparito siya para iligtas tayo. He suffered and died on the cross for our redemption. Then after that, nag-resurrect siya, umakyat sa kalangitan. Pero bago siya umakyat, sabi niya, maghahanda ako ng lugar para sa inyo. At ako'y babalik. At kung ikaw ay Kristiyano, yun ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Babalik ako para daling kita ron. So, He already prepared a place for us. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, it's already ready. Kayo ba? Are you ready also? Yun po ang tanong dyan. So, kung minsan sinasabi na ang heaven is a country, a kingdom, a celestial domain, pero the best definition of heaven is in my Father's house. Yun ang sinabi ng Panginoon, in my Father's house. So it is a home. Tahanan po yan. Kaya nga sinabi niya, in my Father's house. So it is a privilege to be a part na maging mapunta tayo sa kalangitan, to be in heaven. So heaven is not an imagination sa ating kaisipan. Huwag tayong mag-isip at gumawa ng ating sariling heaven. Because there is a true heaven. And God prepared a place for those prepared people. Ulitin ko, inihanda ng Panginoong Diyos ang lugar para sa nakahandang mga tao niya. Handa ba kayo? That is the question now. Ako'y naniniwala na there is a literal place called heaven. Where, kung saan yon, hindi ko, specifically, I cannot answer you kung saan yon. Pero, pagkatatanungin niyo, where is heaven, di ba, laging saan ang kalangitan? Sa itaas, di ba? What is heaven? It's up. It's up. Ephesians 4:10. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Ulitin ko. He who descended, yung bumaba, siya rin ang umakyat higher than all the heavens. Kaya nga, the higher than all the heavens. Kasi may first and second heavens, then the third heaven. In order to fill the whole universe. Also in Acts 1:10-11, they were looking intently up. Kaya nga, when you say, saan ang kalangitan?
You look up, intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking in the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Ito yung mga disciples. When Jesus ascended into heaven, nakikita nila ang Panginoong Jesus na umakyat. At sabi ng dalawang anghel, anong ginagawa niyo? Tinitingnan niyo ang Panginoong Jesus na umakyat. Ganyan din ang pagbaba niya. So heaven, when you say heaven, it's looking always up. So, i-assume natin heaven is up. Pero saan sa taas yan? Which way up? Which way is up? Kasi, kung nandito ako sa Pilipinas, tuturo mo taas. Hindi naman parehas kung nasa ibang bansa ka. Kung nasa US ka, ituturo mo sa taas. Magkakaiba dahil bilog ang mundo. Ang ano nito is, it is different from the Philippines, it is different from other countries. Naisip ba nyo yun na gano'n? Pagka itinuro yung taas, hindi parehas sa itinuturo nung nasa ibang bansa na taas din? It is not the same. Isaiah 14:13 says, you said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. So, lagi ganyan. It's always up. So, it's farthest side of the north. Yun po ang sinasabing whenever you are standing, saan man kayo nakatayo, ang north ay always up. It's always up. Wherever you are standing. Sabi ng mga Bible scholars, that it is a space where there are no stars and galaxies. So it's above the stellar heavens. Walang galaxies doon, walang stars doon. It is a space above the stellar heaven. Kaya yung mga may mga telescope na ginagawa ng mundo, yung mga scientists, they said it's a vacant space up, which is the northern part. North palagi, yung binabanggit dito. Northern part of the third heaven. So, if heaven is in the north, we receive it by faith. We receive it because that is what the Bible is telling us. We cannot conceive sa ating sariling kaisipan what heaven is. Read the Bible, and it is revealed here. If we understand what heaven is in the Bible, we will be longing to be there. Kung naiintindihan lang natin talaga kung ano talaga ang heaven, yun ang magiging minimithi lagi natin. You will be longing to go to heaven. Kayo ba? Are you excited to go to heaven? Are you thinking about heaven? That is what heaven is. So, the next is the preciousness of heaven. Why? Everything that is important, kung ano man ang pinaka-importante sa iyo at sa akin, everything that is dear to you and to me, everything that is meaningful sa lahat ng mga nananampalataya, those who say that there is that the God is in heaven, it is in the Bible. Hebrews 9:24. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands. That was only a copy of the true one. He entered heaven itself,
now to appear for us in God's presence. Yun ang pinuntahan ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya pumasok sa sanctuary na ginawa ng tao. Pumasok siya sa heaven mismo to His Father when He ascended into heaven. Nandiyan pa ba kayo? So, I'm so interested to share about heaven because hindi na ito binabanggit ng karamihan eh. When we see the golden streets of heaven, when we see makikita natin yung may sugat sa dalawang kamay, yung namatay para sa ating mga kasalanan, pagka makita natin ang sugat ng ating Panginoong Hesus at saka yung peklat niya, maintindihan natin yung redemption na ginawa niya at makikita natin dito na truly, sabihin natin, heaven is true. Katotohanan po ang heaven. And we will be able to fellowship with Him forever. Yun ang kagandahan doon. In heaven, wala tayong gagawin. It's to worship the Lord. At ito ang lagi kong nasa isip ko. In heaven, there will be no more tears, no more sorrow, no more pain, no more sickness, no more death. Mawawala lahat yan. At ano ang nando doon? Si Jesus. The Father, the Son, and the Holy Spirit will be fellowshipping with Him forever and ever. Biro mo yan, wala nang sakit. Wala nang maging malungkot. Hindi ka naiiyak. Sa mundong ito, punong-puno ng kapigatian. Punong-puno ng problema. Araw-araw may problema. Every day there is temptation. At nakikita natin, talamak ang kasalanan sa mundong ito. Hebrews 12:23. To the church of the firstborn whose names are written in heaven. Ayan. May listahan ng mga pangalan sa heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. To the church of the firstborn. Sino yung firstborn? The Lord Jesus Christ. Whose names are written in heaven. Sabihin mo sa katabi mo, nakasulat ang aking pangalan sa kalangitan. Sana totoo yan. Dahil kung hindi, may dalawang listahan yan eh. May listahan sa kalangitan, may listahan din sa impyerno. Pero mahaba yung listahan sa baba. Yun ang problema ron. So, tatanungin ko sa inyo, sinong gusto niyong unang makita sa heaven when you go to heaven? Ang dami nagsasabi, gusto kong makita ang aking ina, aking ama, di ba? Aking mga kapatid, daming ganyan. Huwag lang sana na yung mga mahilig sa ginto rito, gusto kong makita yung golden street. Huwag naman sana ganun. Because when we go to heaven, Christ will be there. The Lord Jesus will be there. So, our resources, lahat ng ating pangangailangan, it is in heaven. First Peter 1:3-4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Lahat ng mga Kristiyano may mamanahin.
Huwag nyo nang antayin yung mana nyo rito. Kasi mga iba, doon sila interesado, ano kayong mamanahin ko? O sa mga kabataan, for the young people. Do not be so interested na nakafocus ka na sa mamanahin mo. Naisip ko yan palagi dahil yung mga maraming mamanahin pagka namatay. Kaya nga yung dalawang magkapatid hindi pa namatay yung ama. Sinabi, bigay mo na sa akin yung mana ko. Ang ama nga naman, binigay naman. Ayun, minaldas, tapos bumalik. But our inheritance, for all Christians, all believers, if you are a true Christian, may mamanahin po tayo. Kasama natin ang Panginoong Jesus in heaven. At, ang maganda rito, hindi kagaya ng mamanahin mo rito, mawawala. Dahil baka waldasin mo, masisira. May kwento nga na, ayan, itinuro yung kanyang lupain. Mamanahin mo yan. Pumutok yung bulkan. At tabunan. Wala na, yung mamanahin. Yung iba, ayan, mamanahin mo yan. Gumuho yung bundok. Ang ating kayamanan sa kalangitan, hindi yan masisira, hindi yan mananakaw, hindi mawawala. Pagdating mo ron, it is all yours. God will give it to you. So, nung tayo po ay naging Kristiyano, ang naging ama natin ay ang Diyos. And if God is our Father, sabihin ko sa inyo, we are heirs of God. Our inheritance, nauna na sa atin. Hello, nauna na yung mga mamanahin natin in heaven. And it will not be affected by anything. Hindi yan apektado ng inflation, hindi yan apektado ng ekonomiya ng mundong ito. Okay? Kasi it is there in heaven and no one can touch it. Hindi kagaya rito. Yung lupa mo, iba na ang may-ari dahil pinokus-pokus niya yung mga papel na. Nawala. So it is in place waiting for us. Nandoon ang pangalan mo. Walang makakakuha sa ilinagay na mamanahin mo. And it is preserved for you. Our residence is in heaven. Lagi kong nababanggit ito pagka tatanungin ako. What citizen are you? I'm citizen of heaven. No, I'm here on earth. Namimiloso po ka pa sasabihin sa akin Kasi nakalagay naman kasi sa Bible, we are not citizens of this world. We are citizens of heaven. Who are citizens of heaven? Raise your hand. May hindi nagtaas. Saan kayo? Sa mundo? We are citizens of heaven. That is the declaration of the Bible. All of us who have accepted Jesus as our Lord and Savior of our lives. And we are ambassadors. Lahat po tayo, we are ambassadors here on earth. We are just passing by. Naririto tayo para i-represent ang ating Panginoong Jesus. You should know that. Dapat alam nyo yan. Ba't nandito ka? Dahil pinadala ako ng Panginoon Diyos, ambassador ako Yun dapat. At nakikita nga ba na ikaw ay ambassador? At alam niyo naman, ang ambassador, hindi ka po pwedeng basta-bastahin sa kahit saan ka ang bansa. If you are ambassador from the Philippines, ambassador ka ng US, you will be respected in the US. Ganun yan.
So we are ambassadors from heaven. We are just passing by on the face of this earth. We have a mission to do sa mundong ito. May mission po tayo. Binigyan tayo ng buhay at ang mission po natin is to share the Lord Jesus. Yun po ang mission ng bawat isa sa atin. Nobody is exempted. Lahat tayo used to represent the Lord Jesus. Paano natin i-represent Panginoong Jesus? Sa pag-uugali natin, sa pananalita natin. In our actions, that's how we represent the Lord Jesus. Rine-represent natin ba ang Panginoong Diyos kung ikaw ay nagmumura? Sinong rine-represent mo kung ikaw ay nagmumura? Kilala niyo siya. So, hindi na, marami nang nagre-represent kay Diablo, huwag niyo nang dagdagan pa. Many are already representing the devil. Don't be one of them. We should represent the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya, ang kanta natin kanina, suriin ang inyong sarili. Search, seek, what is inside of you. Ikaw nga ba ay isang tunay na tagapagmana in the end? Kaya, ang sabi ni Paul sa Philippians but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Tayo po ay citizens of heaven, at yun ang minimiti natin, ang gusto natin ay ang pagbalik ng ating Panginoong Yesus to bring us to that place. Because heaven is a place for believers. Lahat ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi ni Paul, set your affection above and not here on earth. Dapat, ang affection po natin ay sa langit, hindi yung dito sa mundong ito. Not here on earth. If you forget to look up and forget heaven, and ang tinitignan mo, all around you, ang makikita mo, sa lahat ng mga nakikita mo sa mundong ito, you will be depressed. Why? Makikita mo, it's all sin here on the face of this earth. So let us be reminded, dapat mapaalahanan tayo that we are citizens of heaven. Yun dapat ang lagi natin iniisip. I'm not a citizen of this world. I am a citizen of heaven. So let it be that the Holy Spirit will remind us always. Kasi ang reward po natin ay ang kalangitan. Our reward is heaven. That is in Matthew 5:12. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Kaya, yung kadugtong niyan, persecution, dahil prinersecute nga yung mga nasa langit ngayon na mga prophets. So, if they were persecuted, Jesus was persecuted also, we will also be persecuted. Kaya, yung persecution na yan, walang kwenta yan as you look up sa pupuntahan mo. Yes, there will be pain. Mararamdaman nyo yan. There will be troubles, there will be persecutions, there will be sufferings. But put it in your mind, that cannot be compared to where we are going. Dapat ang isipin po natin is, pansamantala lamang ang lahat ng ito sa mundong ito. But, fix your eyes unto Jesus, who is waiting for us into the heavens. So, God is into rewards. Siya lagi ang nagre-reward sa atin. Our riches, ang kayamanan po natin, they are also in heaven. Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth. Ayan.
where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ayan, ang kayamanan niya ng tao, ang puso ng tao ay nasa kayamanan niya. Ayan, ibig sabihin, ikaw ay mayaman sa lupa rito, ang puso mo nandoon. Kasi nandun yung treasure mo eh. Pero ang sinasabi ng Panginoong Diyos, sana ang puso natin ay nasa kalangitan. Our treasures are in heaven. Lahat ng nandito ngayon that you are enjoying, God has given that to you for a purpose. Huwag mong isipin na namana mo yan sa mga magulang mo o nabili mo yan that it is for your glory. Hindi. God has a purpose why He allowed you to have that riches para maging daluyan ka ng kanyang pagpapala. Wala po tayong permanenteng pagmamayari sa mundong ito. Why? Time will come when everything will be dissolved. Magugunaw lahat. Hahanapin mo pa yung treasures mo rito? It will be gone. Kaya nga, even death will disconnect you from your property. Kaya nga, di ba, pagka mayaman, sasabihin nyo, yung mga, ano pa nito, inaapi ng mga mayayaman, ang birada naman nila pabalik ay, madadala mo ba yung kayamanan mo sa kalangitan? Totoo nga naman, hindi nga. Kaya, nothing is permanent here on the face of the earth. Wala pong permanente. Andiyan pa ba kayo? Nothing is permanent. Everything will be gone. So, let us think of that dahil alam ko na when the day comes, when God will call you and take you and you will be judged, where do you go? Saan ka pupunta kung sakaling mamatay ka ngayon? Ang sagot niya na dapat, heaven. Alanganin ka, suriin mo ang sarili mo. Our relationships with God is the most important thing on the face of this earth. Without an intimate relation, pagka hindi mo kilala ang Panginoong Jesus, you will not enter heaven. And for those, nagsasabi na, quote and quote, ako ay ligtas na. Suriin niyo ang inyong sarili. If truly indeed, you are saved. So, ang pupunta lang sa kalangitan is our soul and the Word. Our reservation is in heaven. Naka-reserve na ang bawat isa for all who are believers in God. Nothing impure will ever enter it. Wala pong sinungaling na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Yan lang po ang makakapasok sa kalangitan. So again, nakalagay dyan, wala pong impure na makakapasok sa kalangitan. Habang nabubuhay ka ngayon, lahat tayo may impurities. We have flaws. Lahat tayo may pag-uugali na ayaw ng iba. At saka talagang hindi naman po pwede. Pero, we have all those. So, anong gagawin natin? If you have that relationship with the Lord, surrender it to the Lord. Ask the Lord to change your life. Kaya nga yung kanta natin kanina, baguhin mo ako. Ang tanong, ikaw ba ay nagpapabago o kaya did you really surrender? Dahil hanggang ngayon, kung ganun pa rin ang ugali mo, ibig sabihin, there's something wrong.
ang Panginoong Diyos, yun ang gusto niya, to change us. And that is a process as we surrender, as we obey the Lord. Habang tayo sumusunod. Kaya nga, obedience. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. So, nothing nakalagay dyan. No impure thing will enter heaven. Everything that is pure, that's why God requires a pure heart. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos. A pure heart is what I long for. Kanta yun. Pero it's a prayer. Pusong dalisay ang aking nais. Because wala ngang impure na makakapasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So there is a book in heaven. It is where our names are listed. Na doon nakalista. Luke 10:20. However, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written. Doon tayo magalak. Kung nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay, in the book of life. Your name is supposed to be in that book. Kailangan nando doon. There was a professional singer. At inimbita siya sa wedding of one of the most richest people sa Seattle, USA. Ang venue was at the top most part of the tallest building sa Seattle. At ang singer na yon, excited siya na makapasok sa lugar na yun to see that place. Yung singer na ito, nung dumating siya ron, huminto sa door at tinanong siya, ano ang pangalan niyo? At yung receptionist, sinabi niya, ano yung pangalan niyo? Tinanong nga siya at sinabi naman yung pangalan. At tinignan, wala po siyang pangalan. He was the one supposed to sing. But wala siyang pangalan, hindi makita yung pangalan niya nun. Kaya sinabi sa kanya, bumalik na po kayo sa elevator pababa sa parking lot. And wala siyang magawa kundi she went home crying. Why? Hindi nakalista yung pangalan niya. Siguraduhin ninyo, dapat nakalista yung pangalan niyo ron. Dahil kung hindi, babalik kayo. Make sure that your name is written so that when you reach the gate of heaven, tatanungin, what's your name? Tingnan. And when your name is not there, there you are. John 14:5-6. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Panginoong Diyos, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Bigyan nyo naman kami ng mapa o Google para mag-Google namin kung saan ka pupunta. That is Thomas. Ano yung sinabi ng Panginoong Diyos? I am the way. I am the truth. I am the life. So, there is no other way. Huwag kayong maniwala. Sasabihin nila, maraming daan papunta ng langit. Iisa lang. That is Jesus Christ. He is the way. There's no other way. Pagka sinabing, hindi, meron pang ibang daan doon. Hindi yan totoo. Papunta ng impyerno yun. Kaya huwag po tayong ma-deceive, malinlang. There's only one way. It is through the Lord Jesus Christ. So, ladies and gentlemen, God is waiting for us. Prepare yourself, prepare your life anytime kung appointed na ikaw ay aalis sa mundong ito,
at least you are going to heaven. Ang ganda nga lang sinabi ni Haring David, kahit ako na lang ang taga, sa gate. So, yun dapat ang minimithi ng bawat isa sa atin. We should be longing to go to heaven. Longing for the coming of Jesus Christ to take us into heaven. Because, kung hindi yun ang pupuntahan nyo, dadalawa lang ang pupuntahan ng tao. It's either going to heaven or going to hell. Wala pong maiiwan sa mundong ito. Huwag kayong maniwala na 144,000 ang pupunta lang sa kalangitan, yung iba maiiwan dito. Hindi po tama yun na doktrina. That's wrong. So again, let your hearts be focused. Ang kaisipan natin, it should be fixed unto Jesus because He is the way, the truth, and the life. Let's all stand up. So, pagkatatanong niyo, where is heaven? Taas. Alright? Nasa taas. Palagi yan. Specifically, sabihin na natin, it's the farthest north. In the third heavens. That is the specific. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, we praise you and we glorify you. We thank you, God, that you have stated that name, heaven, in your word, in the Bible. So thank you, Father, for once again reminding us that there is a place, may lugar po para sa bawat isa sa amin. Huwag nawang mawala, Panginoong Diyos, ang inyong mga salita na ako ay paparoon upang maghanda ako ng lugar. Dahil in my Father's house are many mansions. Let it be done according to thy word, Lord. God, yun po, we are expecting, O God, to be one with you from eternity to eternity. So here we are, asking you, God, for your grace and for your mercy. Prepare us. Prepare each and every one of us. Ihanda niyo po kami, Panginoong Diyos. Ang lahat, Panginoong Diyos, na hindi karapat-dapat sa inyo sa aming buhay, alisin na po ninyo, Panginoong Diyos. Remove it from us. Get rid of it from us, Lord. For you require a pure heart. So be it, Lord. Prepare us and give us purity. Thank you, Father. Bless your people once again. Knowing, O Lord, that your word is alive, sharper than a two-edged sword, piercing between soul and spirit, bone and marrow. And it is a discerner of our hearts. We give you back all the glory, all the honor, all the adoration, for they belong to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you. Ay, first Sunday pa lang na. Okay, it's first Sunday, we'll have communion. Okay, explain ko muli yung mga hindi pa nakakaalam patungkol sa gagawin natin. We call it, you can call it communion. Sana nga, Last Supper na eh. Mas magandang pakinggan. I love it kung Last Supper na. It's communion, breaking of bread. Itong gagawin natin is a declaration. We are declaring that Jesus have come to redeem us. He suffered and died on the cross of Calvary for our redemption. And then, He suffered and died. And after that, He resurrected. After resurrection, He ascended. And now, Jesus is sitting at the right hand of the Father. Pero hindi nagtatapos doon. We are declaring that Jesus is coming back to take us home. Yun po yung sinabi ko sa inyo, that I will come back for you. So, Jesus is coming for us. And this, what we will be doing is declaring that Jesus is coming back soon. So, ihanda natin ang ating sarili for this declaration that we will be doing.
take the bread and the cup. Handa na natin. So, did everybody receive? So let us pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. We are doing this, Lord, the breaking of bread, for it is your command that we should break bread together. And here we are, Lord, asking you once again for your grace and for your mercy, that as we break bread together, truly indeed, we are declaring your coming, Jesus. On the night before Jesus was betrayed, he took bread, gave thanks, broke the bread, and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Let us eat of the host. When supper was ended, he took the cup. Again, he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant that will be shed for all sins, for all men, that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Let us drink of the cup. Yes, God, we are declaring, oh God, that you have come, you resurrected, you died, you resurrected, you ascended into heaven, and you are coming back to take us home. Thank you, Father, for this opportunity that we could break bread together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Dito po yung tithes, church building sa offering. Baka po kasi matakpan yung tithes natin. Ha? Okay. Una po yung church, ay tithes sa church building. Offering yung last. Praise the Lord. Umuko po tayo at manalangin. O Diyos, na dakila, makapangyarihan sa lahat, tunay na tapat sa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na aming narinig sa oras pong ito, O Diyos. Tunay nga po, O God, patuloy mo po kaming baguhin. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magpakumbaba sa inyo higit sa lahat, O God. Sapagkat ito ang nais mo sa po sa amin, O God, ay hindi mapahamak. Nais mo ng bawat isa po sa amin, O Diyos, ay makitaan po kami ng pagbabago. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy po namin pagbulay-bulay ng mga bagay na ito sa bawat sandali ng aming buhay. At sa oras pong ito, O God, we give our tithes and offering. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa mga bagay na material na kaloob mo po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay kinikilala po namin, Panginoon,
na galing po sa inyo. At bilang pasasalamat o Diyos, kinikilala na ikaw ang nagbibigay, nagkakaloob ng mga material na bagay mayroon kami, O God. Salamat, Panginoon, patuloy na puspusin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig. At salamat as we give our tithes and offering, O Lord. Tunay na hayaan mo na ang malilikom na pera, Panginoon, higit sa lahat, O Diyos, ikaw ang siyang madakila at maging pagpapala sa bawat isa for the expansion of your kingdom here sa lugar na ito at sa amang panig ng mundo, O God. Salamat, Panginoon. Tunay na sa iyo ang pasasalamat, pagsamba, pagdakila, O God. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malaya po tayong magbigay. Alright, good morning po muli sa ating lahat. Ngayon po ay buwan na ng December. At kapag December, maraming... Ayan. Ayan. Maraming bonus daw, sabi dito sa aking tabi. Ayan po. And it is because this month we are celebrating not just ang mga nalalapit na mga parties, but of course dito po sa DMI we also honor those who are celebrating their birthdays and anniversaries this month of December. So sino po ang first honors? Alright, unang-una po dyan ay si Sister Elsa on December. Ngayong araw na to, happy birthday po. Next po ay si Brother Joselito ng December 7. Nandito po ba? Nandito po, opo. Next po ay si Sister Heidi on December 12. December 15, si Sister Gian. Si Brother Gilbert po on December 15. Nandito din po yata sila. December 18 po, si Brother Dante. Brother Juanito po on December 18 as well. Brother Marco on 21. Parang madami po ito eh. December 21, si Bebe Danila. Anak po ni na Brother Francis ito, tsaka ni Sister Janet. Si Pastor Freddy on December 22. Opo, syempre po ang ating napakagwapong keyboardist, si Brother Jerry on December 27. December 28 po si Sister Lorna. December 29 si Sister Leona. December 31 po si Andre. And si Brother Leo Shopno on December 31. Ala po yata sila dito ngayon nasa US. And of course, our couples po for this month, we have Brother Marco and Sister Jessica who celebrated their anniversary on December 5th. Si Brother Barry and Sister Mary Fenaman na nasa ibang bansa din on December 18.
And of course, our couple pa, the last but not the least, is Sister Kim and Brother James on December 27. Meron po kaming hindi na isamang celebrate po this December. Inaanayahan din po namin ang bawat isa na magse-celebrate na mag-join po sa harap para maipag-pray po tayo and ma-bless po. Wala po isa doon sa mga nabanggit natin. Kahit daw po walang pansit, okay lang po. Basta may spaghetti. Sige po. Ay, sino? Si Bebe? O kailan po anong pangalan niya? 28. Sorry, hindi na isama. 1 year na kaagad. Ano name niya? Sorry. Talia, alright. On December 28 po ay si Bebe Talia. May hahabol po. Sa mga anniversary couples, busy sila sa mga kids. Okay, let's extend our hands sa kanila. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ama naming nasa langit, maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito. That we could come to you, call upon you, O God, for life, for the life. Sa lahat ng mga kapatiran, Panginoong Diyos, na naririto to celebrate their birthdays this month of December. Kinikilala po namin, Ama, na kayo ang nagbigay buhay. And as Jesus said, I am the life. Lord, we thank you for life of these brothers and these sisters. We thank you, God, that you have given them a life, Lord, to invest in you. Knowing, O God, na ikaw po, you are the author of life. Our prayer, nagkakaisa po kami, Panginoong Diyos, that you would touch their lives continually and their families. That all of us will grow in you, O Jesus. Lord, even ang baby, Panginoong Diyos, to grow in the fear of you. Sa lahat po, Panginoong Diyos, na narito, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na kaming lahat will grow in faith, be intimate with you, na ang pag-ibig po ninyo, Panginoong Diyos, ay patuloy niyong ibuhos sa puso ng bawat isa. I pray, O God, that as they continue, lahat po kami as we continue sa paglalakbay sa mundong ito, patuloy niyo kaming gabayan, ingatan. Bless each and every one, O God, and continue, Lord, to mold us into Thy likeness. Yun po ang pinakamahalaga, Panginoong Diyos, ang pagbabago nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Father, and we bring you back all the glory, the honor, the praises, all the adoration belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay lang daw pong walang pansit. Okay lang po. Basta po may spaghetti. Spaghetti na may chicken daw po. Alright, announcement po tayo. Ulitin ko po, on December 21 will be our Thanksgiving party. Kaya po inuunti-unti na po naming mag-decorate dito sa ating church. And remind ko lang po ulit, yung mga gusto pa pong magdagdag sa pledge ay hanggang next week na lang po yung pagpapalista at saka pwede po tayong pwede po tayong magpalista pa ngayon and then okay lang na hanggang 14 yung pagbibigay po ng pledge. Reminder lang po. Ayan po. Ano po?
Hanggang 21, medyo alanganin na po yun. Alright po. Tapos kung nakikita niyo po itong hawak ko, meron po akong tracks na bitbit. Ibibigay ko na nga po. Lalagpasan ko na po kayo dyan. Ano. Ang nakalagay po dyan ay ano ba talaga ang Pasko? Nabasa ko dyan kasi kanina. Minsan, sa kabisihan nating paghahanda sa Pasko, nalilimutan na natin kung sino nga ba ang dahilan ng Pasko? O bakit nga ba may Pasko? Kapag makikisuyo na lang po ako sa likod. Kapag kailangan nyo pa po, madami pa po yan, mga isang dosenang box pa yata yun. Ayan. So, pasuyo ako. Announcement po, of course, every Sundays pa rin ang ating fellowship from 8 a.m. to 10 a.m. And our Bible studies po ay na-halt pa yung sa Malasike. Ongoing pa rin po ang every Wednesdays natin, 3:30 p.m. Dito po sa tahanan po ni na Pastor Rene. And of course, ang prayer meeting, we encourage everyone to join at 5 p.m. naman ng every Fridays. 5 p.m. po ng every Fridays ang prayer meeting. So, yan ay welcome po ang lahat na mag-join sa ating prayer meeting. Panalanginan po tayo sa bawat isa. Ayan po. And, i-add ko lang din po, doon po sa mga hindi kasama sa GC, baka lang po hindi kayo na-inform, doon po sa mga, bukod sa ating regular Sunday schoolers, mga active regular Sunday schoolers, sa 21, kung may balak po kayong isamang mga kids, ipalista nyo na po sa amin. Ako, si Sister Zai, kay Sister Rose, kay Sister Kim, kay Sister Jessica. Magpalista po ng batang dadalhin. Para alam po namin yung ipe-prepare na something for them. Baka po mamaya kulangin. May hindi po makatanggap. So, ang bata po na binabanggit ko ay 1 to 10 years old lang po. Wala pong, hindi po kasama yung mga batang isip ko. 1 to 10. Hindi na po namin sinama yung 0 months to 11 kasi I believe hindi nyo pa pinapakain ng sweets or anything na makakasira ng kanilang taste buds. So, yung lang muna, 1 to 10 years old. Ayan. Tsaka may alam ko may mga toys na ilalagay. So, hindi pa naman po, hindi pa ganon ka-safe yung maliliit na toys for toddlers po. Ayan. So, may I request everyone to please rise. Ayan. Nakakalimutan daw natin gawin to na kasi once the closing prayer is done ay mamadali na po tayong lumabas sa God. So may I request everyone na tayo po'y magkamustahan muna, makipag shake hands sa ating mga kasama. Sige po. Good morning, how are you? Makipagkamustahan saglit. Ayan. Hindi kailangan magmarites, makipagkamayan lang po tayo. Ayan. Labi, aawit ng papuri, lahat ng tuho. Ayan. Nakilala mo na ba yung last week mo pa tinatanong kung sino kaya yon? Ayan. Another, meron po ba tayo, nakalimutan ko lang po, meron po ba tayong bagong attendee? Meron po. Welcome.
Sino si brother? Dati na po. Welcome back po sa inyo, brother. Meron? Wala? Ay, hindi pa tapos ang kamustahan doon. Alright. Okay. Pwede na po natin ituloy. I-resume na lang po ulit natin yung kamustahan ni Noel. Sige po. Tayo po'y tumayo ng lahat at inaanyayahan ko po si Sister Pressy para sa ating closing prayer. So let us pray. Lord, salamat, O God, sa araw na to, Lord, that, Lord, we hear and, Lord, your word. And thank you, Father, that we receive it in our hearts, Lord, that you help us, O God, to do your words, Lord, to do your word, oh God, that only we hear, but we practice it, Lord, and in our minds, in our tamang gawa, Lord. Salita, Lord, patuloy mo kaming baguhin, Lord, that apart from you, we could do nothing, Lord, God. Lord, as we go, Lord, today, Lord, in our homes, Lord, protect everyone, Lord, and continue to, Lord, to pour out your blessing upon us, oh God. All our words, oh God, that we give unto you everything, oh God, the glory, Father. Oh God, continue, Lord, that we have, Lord, to work within our lives, oh God, that you have saved us for the purpose, oh God, that when you come, oh God, we wait upon you, oh God, and we patiently, Lord, we pray for one another, Father. Lord, every need, oh God, of your people, oh God, as we go home, God. Meet our needs, Father, and trust you, Lord, with our hearts, Lord. Continue, Lord, to mold us to your likeness, oh God. Lord, apart from you, Lord, we are nothing, oh God. We are sinners, we are all sinners, oh God. That, Lord, continue, Lord, to, Lord, baguhin kami, Lord. Jesus, salamat, oh God, sa lahat ng binibigay mo sa amin. Lord, we acknowledge that you are all, Lord. Amen, Lord. Sa amin, Lord, ikaw nagbibigay, Lord. Palain mo aming gawain, Lord, sa araw-araw, oh God, that we, Lord, focus on you, Lord. Fix our eyes upon you. You are the author and the finisher of our faith, oh God. We trust you, Lord, and continue, Lord, our faith will grow, Father. Do you find us, Lord, do your works, Lord, when you come, Father. Thank you, Lord, for everything. We bless you, magnify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magkamayan po tayong lahat. And God bless you all. See you all on Sunday. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumamba sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na isisigaw ng